Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, Department of Health haharap sa Independent Commission for Infrastructure dahil sa 300 ghost health centers. 6 na biktima ng human trafficking nasagip sa Tawi-Tawi. Mag-asawang Diskaya wala sa posisyong magdemand na maging state witness ayon sa DOJ. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Haharap bukas sa Independent Commission on Infrastructure o ICI ang Department of Health o DOH para pag-usapan ang nasa 300 incomplete super health centers. Itong pagkukumpirma ng DOH matapos silang mag-inspeksyon sa ilang health centers sa bansa na delayed ang konstruksyon. Ayon sa DOH, ibibigay lahat nila ang dokumentong kailangan ng ICI na magpapatibay at makakatulong sa investigasyon. Una nang sinabi ni DOH Secretary Ted Herbosa na nasa 300 super health centers ang nakadeklarang tapos na, ngunit hindi ito operational o hindi pa tapos ang pagpapatayo. Kahapon nang puntahan ng tanggapan ng isang health center sa Marikina City na nagkakahalaga umano ng 21.4 million pesos na dapat completed na noon pang April 2024. Ngunit nadatnan nila ang nasabing natapos na phase 1 ng proyekto na balot ng matataas na halaman at puro bakal pa lang ang pundasyon ng nasabing gusali. Depensa naman ng Marikina City LGU na kaya hindi pa natapos ang konstruksyon ay dahil kulang ang pondo na ibinigay ng DOH sa nasabing proyekto. Matagumpay na nailigtas ng Western Mindanao Naval Command at Task Force Poseidon ang 6 na individual na biktima ng human trafficking sa Bonggao, Tawi-Tawi. Isinagawang operasyon katuwang ang mga law enforcement agencies, intelligence units at mga lokal na pamahalaan sa probinsya. 3 katao ang unang nasagip habang tinatangkang tumawid patungong kalapit na bansa sa pamamagitan ng tinatawag na backdoor o hindi otorisadong ruta. Sa isinagawang follow-up operation sa Barangay Poblasyon, 3 pa ang kanilang nasagip ngunit nakatakas naman ng umano'y recruiter. Ang mga nailigtas na individual ay mula sa Bulacan, Parañaque at Pasay City at kasalukuyan na ngayong nasa pangangalaga ng Municipal Interagency Council Against Trafficking at Ministry of Social Services and Development para sa counseling at suporta. Wala umano sa posisyon sina Curly at Sara Diskaya para mag-demand na gawin silang state witness ayon sa Department of Justice o DOJ. Kasunod ito ng pag-atras ng mag-asawang Diskaya na makipagtulungan sa investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure o ICI sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay DOJ Prosecutor General Richard Fadulion, mayroon silang hakbang na ginagawa na tutukoy kung karapat-dapat ba na maging isang state witness. 2, dagdag pa nito na hindi sapat ang pagsangkot sa isang pangalan na wala namang sapat na ebidensya o mga dokumentong magpapatunay dito. Samantala, wala pa silang natatanggap na mensahe mula sa mga Diskaya kung hindi na rin sila makikipagtulungan sa DOJ tungkol sa investigasyon. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.